What's up mga kababayan nating mahal? Kamusta? Nababasa nyo ba yung nakalagay dyan? PhilHealth, missing context. Siyempre, fiber ni Juan mga kapatid. Kapag mabagal lang inyong internet, ayan po, fiber ni Juan. Magpakabit na kayo dyan dahil napakamura natang bilis-bilis pa. PhilHealth! Kasi sabi ni PBBM, zero na daw ang bill. Oo nga naman, nasaksihan ko naman yun talaga. Kaso ang pagkakaalam ko, i-interviewin pa yung nanay o yung kung sinong kamag-anak ng pasyente kung anong lagay sa buhay nung pasyente. Kasi pag talagang walang-wala talaga, yun, isisiro talaga nila yan. Pero depende kasi yun sa resulta ng interview. Pwede talagang isiro-siro, meron ho talaga. Pero hindi lahat. Nagkamali mahirap. Dapat sinabi ng Pangulo ng maayos yan. Tara, intro muna tayo. Alright. Eto, simulan natin. Himay-himayin natin to mga kapatid. Mahirap po kasi kung biglang magkaroon tayo ng misinterpret doon po sa sinabi ng Pangulo. Alam mo naman tong Pangulo na to, flood control ng flood control, hindi niya alam. Siya na mismo ang nagsabi, yung flood control may magic. No? Isang taon bago niya nalaman, ano? O, ewan ko dyan kung anong pinagagagawa niya sa buhay. Lagot na just now, breaking news, DOH kumanta na, PBBM bulabog na, Gadon delikado. Ay si Gadon talagang delikado. Dahil tutak yan, tutak. Nanginginig pa, no? Tingnan nga natin dito, linawin natin, zero balance ba talaga? Zero bill, zero balance. Okay, panoorin na po natin. Sir Banat Bay, anong meron dito? Ulitin natin, para malinaw. Zero bill Balitang na daw, Pinoy yan ang TV. ginamit niya. Kaya maraming pumalakpak na mga unggoy Tuwan-tuwa Zero bill na daw, wala ka nang babayaran sa lahat ng DOH hospital. Wow. Okay. Ngayong araw na ito, kumabig ang DOH. Panoorin natin. Totoo ba yon, DOH? Nilinaw ng Department of Health na Narito ang Balitang Pinoy TV. Eto kasing si si Mr. Marcos sa kanyang SONA, ang tindi ng announcement niya. Eto pakinggan ninyo yung announcement niya ha. Hatid natin ang mga realidad sa mga karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital. At Sino yun? Grabe yun, Talagang lumusog na. sigurado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala na ang kailangang pangpuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Dahil daw sa PhilHealth, zero balance billing na. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Nako! Dahil bayad na ang bill ninyo. Naka! Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Alam mo, hindi naman tayo bitter. Kasi kung totoo to, pupurihin ka namin. Maraming salamat po. Totoo naman kasi nakaranas tayo talagang zero bill talaga. Yun nga lang, sa natanong ko, i-interviewin pa, no? I-interviewin pa para malaman kung ganun ba talaga kaano. Kaya sa karanasan ko, ay karanasan ng iba nung nakita natin, ganun ho talaga. Aalamin muna kung talagang ito bang taong ito, mahirap sa pinakamahirap o kaya hindi kayang ang tawag diyan, makapag-provide talaga ng pera. Ayan ho. Yung zero bill para doon sa mga yon. Pero pag medyo kaya mo naman, magkakaroon ng konting porsyento may babayaran pa. Sa pagkakaalam ko Let's establish the facts. Ano sabi niya Eto dito? Bayad na daw. Wala na kayong babayaran basta sa DOH hospital. Period. Ulitin natin para malinaw. Zero bill na daw. Yan ang ginamit niya. Kaya maraming pumalakpak na mga unggoy Tuwan-tuwa Zero bill na daw. Wala ka nang babayaran sa lahat ng DOH hospital. Okay. Ngayong araw na ito, kumabig ang DOH. Panoorin natin. Totoo ba yon, DOH? Nilinaw ng Department of Health na kailangang naka-admit sa ward
ng DOH-operated hospital ang isang pasyente para masakop ng no-balance billing policy. Gago! Yeah? Ano daw? Kailangan nasa ward ka. Hindi lang porket nasa DOH hospital ka. So nasa ward ka. Eh sino lang ba yung mga nasa ward? Yung mga basic na ano lang, na mga sakit. At the same time yung mga ano lang, hindi kaya talaga. Pero kung gusto mo talaga magpagaling, yung nasa ICU ka na, yung mga ganon, hindi libre. Hindi zero balance. Pasensya na sa lahat gusto kong maging totoo. Sabi ko naman ho sa inyo, totoo po ako, no? Zero balance ho kasi, na disgrasya ho kasi yung anak namin. Zero balance ho talaga. Pero hindi PhilHealth. Ano siya? Pinaghalo-halo. Sino ho nakakaalam ng ganun? Tutulong ang PhilHealth, tutulong si Malasakit, tutulong ang DSWD, etc. Ano ba tawag doon? Social workers. Nakalimutan ko na tawag eh. Basta nagulat kami. Zero. Ba? Okay yun Paano nangyari? No? So, tulong-tulong sila. Hindi lang PhilHealth. Hindi siguro alam ng Pangulo yun, ano? Ibang version yung kanya. Sino na ho dito sa inyo yung natulungan ng Malasakit? Yan, maganda ho yan. Talagang isisiro ka niyan. Di ba? Oh, kahit magpagaling ka dyan, isisiro ka niyan. Totoo po yan, mga kapatid. Marami na rin ako napagtanungan nung kami naghihintay doon. Tinatanong ko kung anong daw, nakalimutan ko na tawag. Basta yung pinaghalo-halo na lahat ng ahensya ng may kinalaman po sa pwedeng bill sa ospital, nagsama-sama sila para masiro. Yun ang pwede. Maganda sanang pakinggan kung yun yung alam ng Pangulo. Kaso, imbis na ibida niya rin yung Malasakit program para sa aking pananaw, bakit itong PhilHealth lang yung pinag-e-che-che-che-che mo? Marami pa hindi lang naman sige, tuloy muna tayo. Baka mali naman tayo ng pagkakaintindi. Pakinggan ho natin. Walang ganon. Sa ngayon, 87 ospital ang hawak ng DOH sa buong bansa at dito lang daw maaaring makuha ang benepisyong ito ayon kay spokesperson ASEC Albert Domingo. Lalagyan daw nila ng DOH sa simula ng pangalan ng ospital para hindi malito ang publiko. Ayon sa DOH sa ngayon, hindi pa kasama sa no balance billing ang mga specialty hospitals, ang Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Children's Medical Center. Hindi raw kasi sila direktang nagre-report sa DOH at may sarili silang pinagkukunang pondo. O kita mo, hindi man lang yan nasabi ng presidente sa SONA, sabi lang siya ng sabi na libre. Sabi ko naman sa inyo, dito pwede natin sabihin, talagang zero, may ganon. Pero wag naman tayong gagawin yung tanga-tanga yung mga tao Hindi naman pala lahat sakop. Ay, nako. Para lang sa, may masabi ka lang, no? May masabi ka lang sa SONA. Hindi ho ganon. Wala naman ho tayong galit sa presidente. Ganyan na yan. Ano pa bang magagawa natin, wag naman ho kayong magsalita ng parang may flood control tapos nabangga, tapos bumaha ng malakas na malakas, ang tagal bumaba. Yan ang hirap Nagsasalita tapos magugulat ka, hindi naman pala 100% totoo. Kaya nakakadismaya. Maniniwa, ang ganda ng wow, okay yun libre Libre. Libre. Tapos magulat-gulat ka na lang, hindi naman pala DOH na salita. Ang kengkoy talaga ng Pangulo, no? O, sabihin nyo na, babatikos na naman. Hindi ho. Suportado natin kapag may tamang sinasabi ang Pangulo. Pagka wala, ba't mo susuportahan? Wala Ay, awanan na. Pero sa kalaunay inaayusan ng DOH na maisama ang mga ospital na yan sa listahan. O, kita mo, masasama pa lang pala, hindi pa pala for good. Isa ang no balance billing sa mga inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address para mabigyan ng tulong pangkalusugan ang publiko. Yes. Lahat ng kailangang gawin para dun sa kondisyon ng pasyente, anumang kondisyon na yun, basta nasa basic accommodation siya, ay sasagutin po ng DOH. Ang liniliyaw nga namin sa Department of Health, ibang-iba na po yung mga ward ngayon. So sa madaling salita po mga kababayan, may half-truth. Half-truth naman. Siya ganun din. Sinasabi niya rin may half-truth.
Ganun din kasi naranasan natin, ayoko rin pagtakpan. Ayoko rin sabihin ng walang-wala talaga. Hindi ho tayo katulad ng mga ibang vlogger na kapag ka may nagagawa yung magagandang Duterte, takip ano lang sila, ganyan lang oh. Tayo po, basta pag may nagawa ang administrasyon, maganda naman, okay naman, may nakikita ka naman, ibabalita natin, sasabihin natin yung totoo. Galit no? Hindi, bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin to. Mr. President, sana bago ka magsalita, alamin mo na lahat. Pwede naman maging zero. Magsasama-sama lang yung mga sangay ng... Alimutan ko na kasi tawag doon. O baka talagang DOH. Department of Health. Lahat na siguro yun. No? Siguro DOH ang tawag. Zero balance ka. Pagka nasa basic lang yung sakit mo. Pagka nandun ka lang sa ward. Pero pag malala na, hindi, wala ka. Sorry ka, de. Siguro ang sinasabi ni Sir Banat Bay sa PhilHealth. Kasi sa amin talaga malala na mga kapatid. Ano lang naman ang kinikita natin sa YouTube. Hindi nung mga nakaraan talagang wala. Hindi kalakasan. Talagang... Tingnan nyo yung views ko. Tigwa 1,000 mahigit yung mga nakaraan talagang wala pera. Wala tayong pera. Tapos yung anak nga namin, yun nadali. Grabe. Wasak-wasak yung motor. Tapos binayaran pa namin yung nakabangga. Yung ganon. Wasak-wasak. Tapos yung anak namin talagang seryoso. Critical, 50-50. Talagang akala namin hindi na mabubuhay, no? Doon ako nakaramdam ng takot. No, tapos nung sa hospital talagang wala nang pag-asa, tapos wala rin kaming pera. Ayun, natawanan ko na lang no. Pero sobrang saklap po yung nangyari sa amin itong nakaraan lang. Grabe yun. Kahit ngayon, may nahirapan kaming makabangon, no? Buti na lang ho, doon po sa ospital. Kasi tinawid, dalawa. Malasakit. Nagulat ako, sabi ko, wow, 0-0 malasakit. Yung mga gamot, syempre, bibilin mo. Bibili ka, pupunta ka talaga doon sa labas, tapos bibili ka ng gamot. Yun talaga, may pera ka talagang ilalabas nun. Magkano na lang yung dala ng aking partner naubos na, halos 200 na lang natira from 500 ata 1,000 hanggang sa bili ka hanggang sa 200 na lang natira. Putik niyan. Wasak-wasak talaga kami noon. Tapos ayun nga, sabi wala na raw pag-asa. Yun. Tapos nagulat na lang kami, biglang sintabi lang, biglang sumuka ng dugo, etc. Yun na. Nagulat kami kasi sabi may fracture dito, fracture. Estimate lang naman. Hindi pa naman kasi na hanggang sa pinunta na sa Tagum. Yan, Tagum. Shoutout sa ospital ng Tagum. Ano bang tawag doon? Yung public hospital doon, yung malaki. Grabe ho, sobrang malinis. Shoutout sa mga taga Tagum. Ano bang hospital doon? Yung basta malaki. Public yung sa tapat niya may maraming tindahan, may mga street food, masasarap. Yun, nagulat na lang kami yun, na 0-0 sa pamamagitan po na siguro DOH siya patawag nun. Lahat yun. Kaya pasalamat kami kasi andun yung malasakit, andun yung department, ano patawag diyan? PhilHealth siguro kasama na rin, nakita ko kasi tinanong ko ano ba yun? Ano bang mga kasama ng mga DOH yun? Ewan ko kung DOH, basta nakalimutan ko na yung term. Sinearch ko siya. Yun, magkakasama lahat. Nagtutulong-tulong sila para ma-zero balance yung bill mo. Yun, okay kami doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may maganda naman nagawa ang gobyerno, sabihin natin, hindi yun nga, ulitin ko, hindi tayo tulad ng mga ibang vlogger, pag nakikita na nilang maganda yung Dolomite Beach, maganda yung ganitong nagawa, may lisensya na sila, 10 taon, etc. kung ano-ano, pero sinisiraan pa rin nila yung Duterte. Sa atin, pwede kong sabihin ngayon sa administrasyon ngayon, maganda pala. May malasakit doon kay Sir Bongo yun, di ba? Ang tawag dyan, PhilHealth, okay din. Kaya naging 0-0 siya. Pasalamat talaga tayo at may mga ganong sistema. Pero kung sasabihin mo na solo ng PhilHealth na wala na talagang babayaran, eto na, ipinapaliwanag na, walang ganon. Walang ganon. Di ba? Sinabi na nga naniniwala lang ako pag magsasama-sama sila, masisiro yon. Pero tatanungin ka pa,
anong pinagkakakitaan, anong sino yung ganito, sino yung ganyan, saan kayo nakatira, bla bla bla. Yon. Tatanungin ka pa kung talagang ano ka, anong tawag dito? Kung talagang pwede ka na ma-zero-zero balance yung bill mo. Mamatay ka dyan sa walang pambayad. Kaya nga, alam mo, nakakano ho ito, yung mga ganito sanang pambubudol ng gobyerno. Sabihin nyo yung totoo. Oo. Kasi, anyway, tanga naman yung mga followers nyo. Nakakainis nga lang ba't hindi mo sinama yung malasakit kay Sir Bongo dahil hindi sa'yo kaya hindi mo may representa. Pero nasa administrasyon mo ngayon Sana nandyan si Sir Bongo natin na dahil sa malasakit naging maayos. Ganun sana, putik yan. Ewan. Lalong-lalo na yung mga tanso. Oh, tanga naman yung mga yan Wala talagang ano yan Kaya nga, binoto ka Di ba? Tanga talaga sila. Kaya siguro, anyway, tanga naman yan. Okay na sa kanila yan. Hindi naman nila tatanungin kung lahat ba di ba? Ganun Sabi lang, kita nyo? Yung presidente natin, ganito ginagawa. Saan ka pa? Libre na lahat. Pupunta ka sa ospital, malala, tapos libre na lahat. Wala Dapat mag-search ho tayo kasi mahirap na baka pagdating talaga doon may babayaran ka pa. Delicate din. Kaya nga mga kababayan, yung mga hindi naman tanso dyan, yung mga makinig talaga tayo ng mabuti kasi niloloko tayo ng gobyernong ito. Diba? Kitang-kita nyo naman kung anong klaseng pambubudol ito. Sasabihin, wala na kayong babayaran, zero balance na, tapos biglang may kondisyon pala. Hindi sana sinabi niya ng una pa lang. Pero, pag malala na sakit ninyo, may babayaran na kayo. Pag wala na kayo sa ward. May ganun. Kasi wala siyang binanggit dun may binanggit siyang basic na salita, pero wala siyang sinabi na, oy, pag nasa ward lang yun, malinaw, pag nasa ward lang. So, ibig sabihin, hindi man niya sinabi yun ay isang way para linlangin i-angle yung kanyang message na para maganda tignan. Libre na, wala ka nang babayaran, basta pumunta ka lang dun. Naghihingalo ka na, dinala ka na sa ICU. Pagdating mo dun, nasa ICU ka na, ooperahan ka na. Kasi hindi kasama yun mga ooperahan ka Ayun lang, sa amin kasi hindi inoperahan Tinahilang yung sa ulo. Hindi ko lang alam kung ano naman ang issue nun kapag talagang tawag dito. Pag inoperahan na, baka talagang may bayad. Doon ka na, di ba? Tapos biglang sasabihin sa'yo, ito po yung bill ninyo, 150,000. Sana nga kung ganun lang di ba? Ano sabi? Biglang ganun, di ba? Ang sasabihin, mas lalo kang mamamatay nun. Di ba? Totoo po, mas lalo kang mamamatay nun. Yung pa-recover ka na tapos nakita mo yung bill. Kung ganun ang pangyayari. Di ba? Manta kami, ni-expect mo, wala ka nang babayaran. Tapos yung pala, may babayaran ka. Sana pala, hindi ka na lang nagpagamot. Hindi naman, wag ganun. Di ba? Grabe malupit to. Ay nako. Anyway, eto pa. Alam niyo mga kapatid, singit ko lang sa hospital talaga. Halos isang linggo ata kami doon. Grabe din pala yung may mga sakit doon, yung mga makikita mo may maliit na tube at tubo, hose ba yun sa mga tagiliran nila. Ano yung tawag doon? Parang mga dialysis ata nandoon, tas yung iba may mga pilay. Sa ward, alam ko ward tawag doon yung magpaparecover ka na, nandoon, ang dami talaga. Kaya mga kapatid, sa akin lang ang kapag kayo normal sa buhay, normal kayo, maayos kayo, tas minsan nagrereklamo din kayo dahil ang daming mga babayarin, utang. Ako, ngayon, kami, struggle. No? Kami ngayon, nasa stage kami ngayon ng pagre-recover ng mga nangyari sa amin ngayon. Pero, wala kailangan ho natin bumangon. Magpasalamat na lang ho tayo sa Panginoon kasi kahit papaano buo yung katawan natin, wala kayong mga sakit, huwag kayong magrereklamo dahil ganito lang kayo nakatira. Ang buhay natin ganito lang, ganito, ganyan. Buti pa yung iba. Huwag kayong magreklamo kasi nakita ko dun sa ward, yung sinasabi ni Sir Banat Bay, ang daming may mga sakit, may mga payat.
may mga nakaanong host, may mga na-aksidente din na bugbog na ni hindi na nagigising. Merong iba nakikita ko doon, binabawian na ng buhay. Merong iba yung ginaganon, sinisipi at patawag doon. Marami, ang dami nga kaya nga hospital eh. Dinadaan ko lang sa tawa-tawa. Magpasalamat ho tayo sa Panginoon kasi kompleto ka pa. Kung ikaw nakakagalaw pa, maayos ka pa. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi buo pa tayo, makakagalaw pa tayo, makakapagtrabaho pa tayo, makaka-recover pa tayo. Pero doon sa mga may mga sakit na wala ng kalunasan, mini-maintain na lang o nilalabas na lang sa ospital, hinihintay na lang nababawian ng buhay, mga ganyan, no? Mas malala sila na tumatawag sila sa Panginoon na sana gumaling sila, ganyan. Kaya kayo, basta buo pa kayo, magpasalamat kayo araw-araw sa Panginoon kasi nga, buhay pa kayo, nandiyan pa kayo. Yan. Yun lang para sa akin. Sabihin na natin madrama ako ngayon. Wala, nangyari sa amin eh. Tinadaan ko lang sa mga tawa-tawa. Pero, gayon pa man, salamat talaga sa Panginoon. Kasi kapag ka nagdasal ka sa Panginoon, nag-iba na yung reaction video ko, pagpasensya nyo na naranasan kasi. Reaction eh. Tapos hospital, DOH, PhilHealth, may kinalaman. Kaya nagkwento na rin ako sa inyo. Pasensya na. Pero ang sasabihin ko naman, kapag ka tumawag ka talaga sa Panginoon, pag humiling ka, talagang ibibigay niya. Basta para sa'yo, ibibigay niya. Yun. Sa awa ng Diyos, yung anak namin, naka-recover na. Pero bawal pa maraming pambawal Kaya siguro kailangan niya pa ng 2 o 3 buwan para lang gumaling. Yung mga kapatid, tuloy-tuloy na natin ito dire-diretso na. Isa pang issue na maganda rin nating pag-usapan, isa ding abogado na magaling to, si Fiscal EJ. Kasi 'di ba yung issue na ikukulong, indirect contempt na ikinaso kila Gadon at kila Heydarian at saka doon sa Sendanya, sinasabi nila freedom of speech daw 'yon. Si Fiscal EJ, Freedom of speech? Ininsulto nyo yung Supreme Court? Freedom of speech? Kawalang respect. Pag kayo sa mga kapanig nyo, nagko-contempt kayo, nagpapatawag kayo ng mga hearing, inaabala nyo yung mga kababayan nating mga sumusuporta sa Duterte. Tapos kayo, pag nagsalita, aaksyonan din kayo, sasabihin nyo, kakapit kayo sa freedom of speech, freedom of expression. Putik na. Pag hindi pumapabor sa kanila, reklamo ng reklamo. hindi po ito maka Duterte ha. Hindi rin po ito maka Marcos. Ito po nga na-involve ito nung panahon nung kay Tulfo, kay Attorney Libayan, yung mga ganyang issue. Hindi ito pumasok sa eksena ng mga Duterte o ni Marcos. Pero pakinggan natin yung kanyang napakagandang paliwanag kung ito ba mga komento nila Gadon ay papasok sa indirect contempt. But here's the deeper question. May karapatan ba? Hindi po ganyan na mukha ni Fiscal EJ ha. Ano ho yan? Malabo yang ganyan. Pogi po ito si Fiscal. Ang publiko na batikusin ang desisyon ng Korte Suprema? At kung meron man, hanggang saan ang limitasyon nito? For purposes of this video, let's talk about the right to criticize the Supreme Court and why it is allowed and essential in a democracy. In a constitutional democracy like the Philippines, freedom of expression is protected by our Constitution. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution clearly states that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Ibig sabihin nito, kahit desisyon pa ng Supreme Court, pwedeng punahin, questionin o batikusin ng publiko. That includes ordinary citizens, lawyers, journalists, and even public officials. Hindi po bawal maglabas ng saloobin. Hindi po bawal magtanong. Hindi po bawal magsabi ng mali ang Korte Suprema. Pero Kaso sinabi niya kasi tuta, nanginginig pa, tuta. Muntik na ma-high blood mo, na-high blood na, ewan ko dyan. Tuta. Pinaparatangan mo na kasi. Ganun na nakita ko hindi rin Pero? ibig sabihin nito na wala na tayong panuntunan o limitasyon. There's a difference between fair and reasoned criticism and malicious, baseless, or disrespectful attacks. The Supreme Court itself, in several rulings, has acknowledged the right to criticize its decisions, provided that such criticism does not obstruct the administration of justice or undermine public confidence in the legal system through baseless or malicious attacks.
undermine, matindi po yan ha, undermine yung authority ng Supreme Court by maliciously attacking them. Okay? So, kung ang sinasabi mo ay may legal basis, nasa tono ng disente at hindi mapanira, Disente at hindi mapanira. Doon na lang sa salitang disente, sablay na si Gadun dyan. Oh, yung sinabi niyang tuta yan, Duterte. Pinaparatangan mo na kasi. Disente ba yon? Hindi, di ba? Oh, yun lang. At saka yung si Sendanya eh. at layuning magpaliwanag o magtama ng mali, Pasensya na, hindi ko kukomentan yung kay Hidarian kasi hindi ko nabasa yung kung ano yung kinomentan ni Hidarian eh. Etong si Sendanya at saka si Gadun, nakita ko yung video nila. then you are Ako kay Gadon lang. well within your rights. Pero kapag ang sinabi mo ay bayaran ang mga justices o tuta ng mga Duterte ang Yun. Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Naku po, sino ba nagsabi Supreme niyan? Court, then dyan po tayo magkakaproblema. Mm. Ang tawag sa labis na paninira o pagmumura laban sa Supreme Court ay indirect contempt of court. Agoy! Idol! Idol ka doon. Paano ba yan? Yari. Mm. Freedom of speech po is not a license to malign or destroy someone's reputation. Mm. Oo. Let's now focus on the ruling itself. Critics say this ruling undermines public accountability. Mm. Marami ang nainis. Some said this protects the powerful. Others said this is judicial overreach. All these are valid points for debate. Yan, okay yan. Okay daw yung mga ganon. Again, you can say the ruling is flawed. You can say it's disappointing. You can even say it sets a dangerous precedent. Mm. That's part of democratic debate. Ah, okay. Gets ko na, no? Halimbawa ako. Oh, maka-BBM ako. Tapos, hindi ko gusto yung ano ng Supreme Court. Sasabihin ko, alam nyo, ang opinion ko dyan, para sa akin, hindi maganda yung ginawa ng mga judge na ipa-cancel yung impeachment. Kasi kawawa naman yung mga mamamayan natin. Yun, okay yun, no? Yung iba, ganun atang ginawa para safe eh. Para sa akin, hindi maganda yung ginawa ng judge kasi kailangan ituloy ang impeachment. Yan, pwede yan. Pero kung sasabihin mo, kaya nagdesisyon yan na i-cancel kasi tutayan ng Duterte. Kasi kakampiyan ng mga Duterte. Bataan yan ng mga Duterte. O, freedom of expression pa ba yun? Nagbibintang ka na? Iba din yun, di ba? Mm. Criticism is not the problem. Irresponsible speech is. Because Yon. it crosses the line into malicious, contemptuous speech. Yon. Ayun. Pero mahalagang i-highlight ito. Criticism is good. Debate is necessary. Yes, Questioning the powerful, including the judiciary, is democratic. pwede. Kung wala tayong karapatang batikusin ang mga institusyon tulad ng Supreme Court, then wala po tayong demokrasya. Mm. But at the same time, we must remember that freedom of expression is not freedom from responsibility. Oo. Kung gusto nating maging makabuluhan ang pampublikong diskurso, dapat tayong magbatay sa facts, gumamit ng maayos na lingwahe, at maging bukas sa mas malalim na pag-unawa sa mga desisyon. Mm. Hindi pwedeng opinion lang. Mm. Hindi pwedeng galit lang. Ayun. Lalo lang hindi pwedeng chismis lang. Ang tunay na tagapagtanggol ng hustisya ay yung marunong magsalita ng responsable. Mm. Tandaan po natin ito. The Supreme Court is not infallible. Hindi sila Diyos. Hindi sila laging tama. They are not above criticism. Nor are they immune from public accountability. Pero hindi rin sila kaaway ng bayan. Yon. So yes, Tama. speak up, ask questions, debate the ruling, but let's keep it factual, ethical, and intelligent. Intelligent. Sablay na kagad si Gadun doon. Wala na. Bakit ganun, di ba? Ano naman tong mga to? May mga attorney, di ba? Pero bakit ganun? Bakit ganun? Wala na. Sablay na. Doon pa lang, olat na siya. Olat na. Intelligent. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Ayun. Doon pa lang, wala na. Disrespectful, intelligent, wala na si Gadun doon. Kaya sa tingin ko, dali si Gadun tsaka si Sendanya kasi kahit yung statement ni Sendanya, kakaiba rin, medyo bastos din talaga eh. Parang pinoprotektahan daw ang mga Duterte. Hindi yun fact. Lo! Grabe naman yun. Tumingin ka lang sa tama, alam mo nang walang kinakampihan ng ano eh. Ang mga judge, Supreme Court eh. Bakit ganun? Ito opinion ko lang talaga. Sarili ko lang opinion. Baka ganito ang nangyayari eh. Ito hindi totoo, no? Siguro, itong mga nagsasalita laban sa Supreme Court, siguro lang ano, baka ito'y nakatikim ng malaking sweldo, malaking pagmagandang trato ng
presidente o mga kaalyado ng presidente, baka nakatikim to ng malaking sweldo or bonus, kaya ganun-ganun na lamang po nila ipinagtatanggol. Pero alam nyo, ganito ang sa akin, ano? Ganito lang ang sa akin. Halimbawa, bigyan ka man ng Pangulo. Halimbawa, nung eleksyon, bibigyan ka ng pera ng Pangulo dahil magte-thank you sa'yo. Kasi nga, ipinagtanggol mo yung unit team, BP Sara, at saka BBM. Okay na. Ngayon, pag binigyan ka ng Pangulo ng pera, pasasalamat siguro yon, tanggapin mo. Okay yon. Pero, mas maganda kung pangungunahan mo, tatanggapin ko po ito. No, maraming salamat po, pero magsasalita pa rin po ako pag may mali o tama, ire-reaction video ko pa rin. Lilinawin mo siguro, o pwedeng wag mo na linawin. Okay na yon. Ngayon, sa mga susunod na reaction mo, pag may nakikita kang mali, ngayon sasabihin mo, niregaluhan ako ng Pangulo kasi nga pinagtatanggol ko sila, bla bla bla, ganyan, nung eleksyon, ganyan. Pero may nakita kasi akong hindi maganda sa ganitong pagkakataon, kaya gusto ko lang din itama yung sinabi ng Pangulo. Ganun sana. Kaso, ang nakikita ho natin, baka kasi ganito, nakatikim sila ng sweldo, pag may nakikita na silang mali, ayaw na nilang sawayin. Yun lang ha. Ano lang to, base lang ito sa aking pag-unawa at pag-intindi, opinion, vision, kumbaga na baka siguro kaya sila parang bulag, hindi na nila nakikita yung tama. Napakalinaw naman kasi ng tama, di ba? Sobrang linaw. Pero bakit ganun? Ang tatalino ng mga to parang hindi marunong makaunang. Siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Sobrang maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po kahit magpindot lang kayo ng like, sobrang saya na natin yan. Kasi yung like na yan tsaka comment, pupusuan natin yan unti-unti. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana yung outro natin. Break it down, yo!